Since 1987, napunta ako sa Pasig. Pumasok ako as a boy sa isang garments. Tumagal ako ng almost 18 years. Doon ko nakilala yung misis ko na nung time na yun, may sakit na yung misis ko. Diagnose sa kanya ng doktor niya sa lung center is punggo sa baga. Kahit anong try niya lang ng mga synthetic drug, hindi siya napapagaling. Nag-abroad, naging full-time sa church. Yun yung mga naging work ko. Pagbalik ko sa galing Saudi, may sakit ako. Noong 2011, napunta ako sa Santay as a driver ng isa sa mga director natin. Yung manugang niya mismo ang kumulit sa akin para bilhin yung package nila na Santay Barley. Yung anak ko naman noon, mayroon siyang back pay, pambili niya ng cellphone yon na ayaw pa niya ibigay sa akin. Sabi ko, bibili ko ng gamot ng mama niya. Na hindi ko akalain, yung 4,000 na yun yung magbabago ng buhay namin. Dapat babalik pa ako ng abroad. Pero noong time yun, kinukulit ako ni Mama Net. Sabi sa akin, huwag ka na mag-abroad kasi yung binili mong package, may susi dun eh. Tuklasin mo kung ano yun. So, nakinig ako sa kanya, inaral ko yung business, huling baraha ko na ito. Edad ko kasi na 46. Anong papasukin yung trabaho? Kumbaga yung Santay, total package sa same. Once na mag-take sila ng barley, sila na yung magkukusa na magtanong sa'yo ng business. Eh. Ganun kaganda yung produkto. Kung sa kitahan naman, sobra, magsasawa ka sa kitahan. Basta sipagan mo. At ang pinakamaganda dito, ang sikretong naaman ko talaga dito, huwag kang tumigil. Paniwalaan mo kung ano yung nakita mo, paniwalaan mo yung kung ano yung meron ka sa sarili mo, at kung ano yung pangarap mo, kukunin. Sobrang ganda dito sa Santay talaga. Ini-encourage ko ang lahat na gawin ito. Akala ko nun, pagka masipag ka, kayaman ka na talaga. Asenso buhay mo. Hanggang sa nagkaroon ng retrenchment sa trabaho namin. Ngayon, 2009 yun. Tapos, nung dumating yung 2010, na-diagnose yung misis ko ng breast cancer. Pagdating ng 2011, umuwi siya kay Lord. 3 yung anak ko na maliliit pa. So, sabi ko na lang, Lord, ikaw ang nagbigay sa akin ng mga anak na to. So, bigyan mo ako ng pagkakakitaan para mabuhay ko to. Dumating yung isang kaibigan sa bahay. Sabi niya, bro, may business tayo. Sabi ko, kailangan ko yan. Magdadamo tayo. Nako, sabi ko, delikado tayo dyan. Nung nalaman ko, totoo palang damo, barley grass nga pala. Nabanggit niya sa akin, network marketing yan. So, pagkaalam ko, network marketing, kakausap ka ng mga tao, di ba? Magbebenta ka, so on and so forth. Sabi, paano ko magagawa yan? Bantay bata ako. Nagawa ko siya online. Sa bahay lang. So, ganda ako, pinost ko sa Facebook, yung mga gumaling, like si April Boy Regino, di ba? Gumaling ng prostate cancer, diabetes, high blood. So, sabi ko, ang daming tao may sakit na ganyan. Tapos, sa sulit, sa YouTube. So, after 3 months, medyo kumikita na ako, naka-hire na ako ng kasambahay. So, after 2 years, nagkaroon na ako ng Montero, sports car. Ay, hindi ko hinagap din sa sarili ko yan na magkakaroon ako niya. Kasi 14 years akong empleyado, bisikletang bulok, hindi ako makabili. Kasi yung sweldo ko na 15, pambayad ng 30. Sweldo ng 30, pambayad ng puro utang. Kahit sino ka, parang movie lang yan. Pwede mong gawin to at pwede kang umisenso. Depende yan sa paniniwala mo. Kasi nagawa namin, nagawa nung iba. Sabi ko nga, nagawa nung iba, bakit hindi ko kaya? Kaya kung ako sa'yo, tuwing ka na, usap tayo. May negosyo akong pinasok, kaso 2010 bumaksak, milyon ang utang ko during the time. Wala naman akong daytime job. So wala akong inaasahang sasahurin kinsenas katapusan. And then may nanay pa akong pinapagamot. I have to spend 12,000 a week para sa dialysis niya. And then kapapanganak lang ng misis ko. So just imagine gaano kami kagipit pagdating sa pera. Last quarter ng 2010, sabi sa akin ng ninong ko sa kasal, Jun, since hindi naman nagwo-workout na yung business mo, ba't hindi mo subukan ng Santay? Then pinaresent nila sa akin yung produkto, pinaresent nila sa akin yung marketing plan, pinasok ko siya. Ang nakita ko kasi sa Santay, unlike doon sa traditional businesses ko, pwede ako magsimula ng maliit lang ang kapital. Dati lagi namin pinag-aawayan ng pera, kami mag-asawa. Kahit ayaw namin, pero yun talaga kasi nai-stress ka sa problema sa pera, so talagang pag-aawayan mo. Pero ngayon iba na. Ang anak ko ay na-enjoy niya yung mabubuting bagay. Nag-aaral siya sa magandang school. And then, because of Santay also, yung mga travel namin, libre na.
In fact, lumalabas kami ng bansa thrice a year. Yung pera ay hindi na namin pinag-aawayan. Pinag-uusapan pero hindi na pinag-aawayan. Right now ba, are you living your dreams or just living your life? Halos lahat ng tao may pangarap. Pero sad to say, karamihan sa kanila, they are just living their life. Alam mo yun, parang wala lang choice kundi mabuhay. Pero ito yung good news ko. With Sante, you have the chance to live your dreams. Ako dati ganun lang din eh. Yung buhay ko, survival. Pero as of now, I am living my dreams.